mushroom na maputla at may matabang na lasa. Nagkaroon ng kulay? Hindi puti, kundi pink, yellow, black, at brown. Ito ang mga oyster mushroom dito sa Tuba, Benguet. Wow! Parang sasarap naman ng mga mushrooms na yan. Nakakain kaya yan? Oo naman, Ruru. Gusto mo ba ng sample? Mga kaaha, narito na raw ang pink mushroom dinakdakan and yellow mushroom tempura. Uy. Wow. Sarap ah. Pwede, sarap. Masarap. Fresh. Para siyang pork. Mas masarap pa sa pork. Ito ang mushroom farm ng kaaha nating si Shoni. Dito, umaabot ng 3,000 mushroom fruiting bags ang makikita. At araw-araw, nasa halos 5 kilong mushrooms ang naiaangkat sa isang cafe na malapit din sa lugar nila. Ang mushroom o fungi na tinatawag natin ay isa sa mga uri ng organism. Kakaiba ito sa halaman, sa hayop, sa mga lumot, sa mga bakterya. Ang kabute isang reproductive structure na nabubuo dahil sa fungi. Kumbaga sa isang halaman, ito ang nagsisilbing bunga. Pero ang taglay nitong buto na matatagpuan sa ilalim ng kada cup ay naglalaman ng ilang milyong microscopic spores. Nagsimula po kami dito sa Sanagi Agri-Tourism Farm noong 2018. Nagsimula lang po kami sa 50 pieces na fruiting bags. Nagsimula lang din po kami sa puhunan na 100. Inumpisaan po namin magtanim ng makukulay na mushroom nang dahil po may nakilala ako na foreigner. Nanggaling po yung ating spawn sa ibang bansa. Dito na po sa Pilipinas nila pinaparami. And sa kanila na po kami nag-order ng mga spawn. Ang mahirap lang po at challenge sa mga makukulay na mushroom ay sa una po ay mahirap ibenta. Kasi karamihan po ay iniisip nila na ini-sprayan daw namin ng kulay o kaya naman po ay ito ay GMO. O kaya naman po ay hindi ito edible. Ang masisigurado ko po sa ating mga customers ay ang mushroom po natin na ito ay lahat po natural. Ang isang fruiting bag ay naglalaman ng sawdust, rice bran, asukal at lime. Ilalagay po natin siya sa PP bag o polypropylene bag at ito po ay ating sisiksikin. Ilalagay na po natin ang PVC pipe. Pagkatapos po ay ilalagay na po natin ang cotton para po hindi makontaminate ang ating gagawin. Ipapasteurize ito for 8 hours para mabatay ang bakterya. Pagkatapos, pwede nang tamnan ng binhi o spawn. Kailangan itong i-incubate for 30 days sa isang lugar na may controlled temperature and light. Hindi pwedeng maarawan ang mga fruiting bag dahil importanteng moist ito. Mula sa mga butas ng fruiting bag, mag-uumpisang magkaroon ng malaugat na fungus na kung tawagin ay mycelium. After about a month, mag-uumpisa nang tumubo rito ang colorful mushrooms. Amazing! At kailan naman ito pwedeng pitasin? Perfect time daw na pitasin ito kapag nagkakaroon na ng pababang curl ang dulo ng kada mushroom. Ang perfectly cultivated mushrooms na mga ito, na-achieve daw dahil sa malamig na klima sa Benguet na nagbibigay ng natural moisture sa mga kabute. Hindi lang basta makulay at masustansya ang mga kabuting ito. Alam nyo bang may iba-ibang lasa rin ito depende sa kulay? Babagay raw sa mga sabaw ang black at brown mushrooms dahil may distinct taste ito. Ang yellow mushroom naman ay may malakas na aroma at mabilis ding masira kumpara sa iba. Habang ang pink mushroom, perfect daw gamitan ng marinade, gawing bacon o gawing pickles. Tumatagal ang mga colorful oyster mushrooms sa refrigerator for about a week. Pero paano kung hindi sa mushroom farm nagsulputan, kundi sa loob ng bahay?
Naging usap-usapan sa social media ang post na ito ni Liza Wong kung saan ang cabinet niya sa bahay bigla na lang tinubuan ng 6 na pirasong kabute na may kulay na puti at brown. At nang i-post niya ang litrato sa social media, sari-saring opinyon ang kanyang nakuha. Nariyang may fungi daw na nakatira sa ilalim ng cabinet. Yung pinakita ninyo ay isang uri ng Basidiomycetes. Itong mga mushroom na ito ay nabubuhay kapag mayroong carbon. So hindi sila pwedeng mabuhay ng walang carbon. Yun ang kanilang source of energy. Kaya yung cabinet na yun ay partly made of wood, actually talagang made of wood, ay pwede nilang kapitan. May nagsabi namang baka naihian daw ito ng aso kaya nabasa at baka poorly ventilated daw ang bahay. Sinabi natin kanila carbon. Pero kailangan din nila ng mga nitrogen, ng mga phosphorus. Ang ihi, posibleng mayroong laman, halimbawa nitrogen. No? Hindi natin alam kung anong meron yon. Pero hindi iyon kalimitan. Kasi ang sinasabi nga natin, for as long as mayroong moisture, mayroong carbon, kaya nang mag-germinate. O baka naman, marumi raw ang sahig. Pagka dumpy, moisture, or mataas ang relative humidity, talagang magkakaroon ng amag. Tutubo talaga at tutubo yung mga yan. No? So, yung kalinisan, isang bagay na kailangan natin, lalo't tinitirhan. Yung paglilinis, yung magandang ventilation. Marami ng tips na ito mula sa eksperto. Ang mga kabuti raw, bigla na lang daw ito nagsusulputan. Pero mapa-edible man yan o yung ligaw na uri, may mabuti pa rin itong dulot o pakinabang. Aha!